personal voice. I'm sorry, sweetie, I said before I kissed her lips and let her rest. I know she was tired. Kahapon pa ako nakasubaybay sa kanya kaya alam ko ang oras ng uwi niya at gising niya sa umaga. Stalker? Perhaps. But I was here mainly because I wanted to apologize for what I did after that night. I received a call from Manila. My mom was rushed into the hospital. Kaya nagmadali na ako noon at hindi na nadagdagan pa ang sinabi kong I'm sorry. At ang mas kinainisan ko pa ay ang pag-iwan ko sa kanya ng pera. I'm just a jerk for doing that to her. I knew she was different from other women I had met and had sex with. At first, I thought she was just an easy woman I had met before who wanted nothing but sex, a one-night stand. But she's a virgin. I am so lucky. First time ko makipagtalik sa virgin dahil ayoko ng virgin in the first place. Unang-una is mabibitin ako dahil masikip at alam ko din na baka mapahamak lang ako at mauwi sa kasal kapag may ginalawa kong virgin. But Jasmine was different. I'm into her that instantly. I just felt that now. The satisfaction while having sex with a woman. I had sex with many girls in and out of the country. My friends know that. But with Jasmine, she's different from them. She's very scandalous, so I put her to sleep first so that we can talk privately. I want to make it up to her and make her my official girlfriend. I remember 2 days after that night, bumalik ako sa bayan na iyon para hanapin lamang siya at balikan. But unfortunately, nobody knows her. I don't even have a picture of her. So I thought I would never see her again. It's a long story about why I ended up there. And luckily, naisipan kong pumunta doon kaya nakita ko siyang muli. Makalipas ang kalahating oras na biyahe, nakarating na kami sa private resort. I booked the whole place for 2 days. Sapat na siguro para makapag-usap kami ng private. At sana, maging maayos ang lahat. As we arrived, binuhat ko muli siya habang nakasunod sa amin ang katiwala ng resort villa na ito. Thank you and best wishes. Sabi nito, natawa ako sa sinabi niya. Just like newlyweds and honeymooners. Why not? But not now. I will not force her this time, just like I did. I laid her on the bed and gave her a soft kiss on the lips before lying next to her. I need more strength tomorrow. I'm sure the next few days will be more difficult. Sweet dreams, sweetie. Jasmine's personal voice. Ang sarap na aking nararamdaman ngayon. Para bang nakatulog ako ng mahimbing dahil sa masarap at sariwang hangin na tumatama sa aking balat. Baby Jaya. Nakasanayan ko na naman minsan sa pagising ko'y nakabukas na ang aking dibdib at umiinom ito ng gatas sa akin. Pero sa pagkakataong ito'y dama ko lamang siya sa aking dibdib. Nag-aagaw ang kagustuhan ko pang matulog at gusto na rin bumangon. Kaya hinawakan ko na lamang siya upang ihiga sa tagiliran ko. Mukhang bumigat kasi ang anak ko. Unti-unti kong idinilat ang mata at nakangiting tiningnan ng anak ko sa akin dibdib upang ihiga sana sa akin tabi, ngunit ganoon na lamang ang aking pagkagulat ng mukha ng kanyang ama ang siyang una kong nasilayan. Sa sobrang gulat ko'y mabilis kong ikinilos ang dalawang braso at itinulak siyang paalis sa akin. Sisanghalan ko na sana ito nang mapagtanto ko muna at inisip ang nangyari kagabi. Baka kasi kusang sumama ang katuwang lupa ko sa kanya nang hindi ko maalala. Nakakahiya naman kung ganoon. Tiningnan ko ang aking kasuotan. Nakahinga naman ako ng maayos nang hindi naman nagbago ito. Sandali, paano ko napunta dito? Nag-isip ako ng ilang minuto hanggang sa maalala ko na may ipinamoy pala siya sa akin gamit ang panyo. Pagkatapos noon ay wala na ako maalala. Nanlilisik ang mga mata ko siyang tiningnan at ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang tumambad sa akin ang matambok at makinis niyang puwet. Nakadapa kasi ito at tulog na tulog pa din. Sa labis na aking pagkabigla ay napasigaw kagad ako habang nanlalaki ang matang nakatingin sa kabuuan ng likuran nito. Walang hiya ka? Anong ginawa mo sa akin? Gago ka? Ginawaran ko siya ng malakas na sampal sa mukha ngunit parang wala itong naramdaman. Sa halip, tumikhim lang ito at niyapos akong muli sa bewang. Sweetie, just let me sleep.
Sabi pa nito't hinila ako papalapit sa kanya. Ano ba, Caleb? Pilit akong kumuwala sa bisig nitong sinlaki na yata ng mga binti ko kaya anong panama ako sa lakas niya. Kailangan ko makaisip ng paraan para makatakas sa kanya. Kaya naman, inikot ko ang mga mata sa kabuuan ng kwartong ito. Ngunit wala naman akong ibang makita kundi tipikal lang na gamit na makikita sa loob ng silid ng mga mayayaman. Napansin ko din ang malaking salamin na pintuan kung saan tanaw mo ang dagat at may maliit na infinity pool sa labas mismo nito. Kaya mukhang hindi ako makakalabas dito basta. Hindi ko alam ang lugar na itong pinagdalhan niya sa akin. Kaya napapikit ako ng mga mata sa kawalan ng magagawa. Saka iginala ang tingin sa kanya na tulog pa sa akin tabi. Hindi ko na nga lang pinapansin na matambok nitong pangupo na parang sinadya nitong tanggalin ang kumot na siyang nakabalot sa kanya. Parang tulog mantika. Ani ng aking isip bago pikit matang hinila muli ang kumot upang matakpan ang kuhubaran nito. Lalo pa itong nagsumiksik sa akin hanggang sa tumapat mismo ang mukha sa akin dibdib. Napakagatlabi ako nang dumiin ng konti ang mukha nito sa namamaga akong dibdib. May gatas pa naman kasi ako. Hindi sana ito mamaga ng ganito kung pinamp ko ito kagabi. Caleb, ano ba? Gumising ka na nga. Singal kong muli sa pagmumukha nito habang tinutulak ito. Ayoko kasi siyang tapunan ng tingin, lalo pa at sobrang lapit ng kanyang mukha. Titigan mo na, Jasmine. Tulog naman siya kaya hindi niya malalaman. Bulong sa akin ang malantod kong pag-iisip. Sa bagay, pwede din naman. At gusto ko lang kumpirmahin kung ano ba ang namana ng anak ko sa daddy niya. Kaya naman mabilis ko siyang nilingon at gayon na lamang ang pagkagulat ko nang masilayan kong muli ang big cucumber nito. Kumurap-kurap ang mata ko habang nakatitig sa katawan nitong nakatihaya na tulog pa din. Hindi ko man lang naramdaman na tinanggal na pala nito ang kamay sa akin at tumihaya lang upang ipangalandakan ng tayong-tayo nitong cucumber na kahit tulog ay parang may sariling buhay. Doon na ako hindi nakatiis at nagsigaw at pinaghahampas siya sa mukha ng tuloy-tuloy. Bastos ka! Walang hiya! Sabi ko pa, walang humpay ko itong pinaghahampas hanggang sa tuluyang magising nang mahulog ito sa kama. Bastos! Rape! What the hell? Ouch! Natigilan ako, magsisigaw nang marinig ko na siyang what the hell. Saka ko idinilat ang mga mata at nakita siyang nakaupo. Jesus! Rape? Hindi makapaniwala nitong tanong sa akin. Bakit hindi ba? Sigaw ko pa. Of course not. E di sana nakahubad ka na ngayon. Sabi nitong napapailing habang hinihila ang kumot at tumayo ng walang babala. Bastos ka talaga! Sabi ko pa nang iniiwas muli ang tingin. I am not bastos. Ganyan talaga ako matulog and please stop shouting. Hindi kita ginahasa at wala pa akong ginagawa sa'yo. Irritable nitong sabi. Nilingon ko siya at mabuti naman nakabihis na. Iuwi mo na ako. Utos ko bago tumayo at pumasok muna sa banyo. Isinara ko ito ng maigi at tiningnan ang itsura sa salamin. Ay, nagkalat kasi ang ibang eyeliner ko. Nangingitim ang ilalim ng mga mata ko. Hindi nga pala ako nakapaghilamos kagabi. Umihi lamang ako at hindi na naligo pa. Saka naghilamos nang may makita kong sabon na hindi pa nabubuksan, pati na din sipilyo. Ginamit ko ito't lumabas. Ngunit gayon na lamang ang gulat ko nang sumalubong sa akin ang pagmumukha ni Caleb. Nakataas ang dalawang kamay niya sa tapat mismo ng pintuan. Ang tagal mo naman, sweetie. Nagpapaganda ka ba sa akin? Pangasar pa nito saka pumasok sa banyo nang hindi man lang isinara. Kapal mo! Maganda na ako kaya hindi na kailangang magpaganda. Sagot ko. Would you like to come in? You're free to join. Sigaw nito mula sa loob. Nadidinig ko lang ang lagaslas ng tubig na halatang nagsashower ito. Hindi ko na siya pinakinggan. Sa halip, hinanap ko ang aking bag ngunit hindi ko ito makita. Nasa kotse niya. Mahina akong kausap sa aking sarili at lumabas na. Maghahanap ako ng matatawagan. Imposible naman na walang telepono sa labas. Hindi ako maaaring tumawag dito sa loob ng kwarto dahil baka madinig ni Caleb. Kailangan ko makuusap si Ningning o kaya ay si Martin. Kabisado ko na naman ang mga numero nila. Inilibot ko ang aking paningin nang makalabas ako. Ayaw ko namang dumaan sa may beach. Wala akong balak maligo. Saan kaya ako pwede magtanong? Kausap ko pa sa sarili. Naglalakad ako mula sa pasilyo na hindi malaman kung saan patungo.
In fairness, ang ganda sa lugar na ito. Yun nga lang, bakit parang wala yatang ibang tao? Naglakad pa ako hanggang sa makarating sa information desk kung saan nakalagay ang pangalan ng resort. Tao po? May tao ba dito? Ano ba namang lugar to? Nagkibit balikat lang ako hanggang sa makakita ng telepono sa aking tabi. Kinuha ko ito at pinindot ang numero ni Ningning. Mabuti na lang at nag-ring ito kaagad. Hello, Ning? Jasmine, ikaw ba yan? Oo, makinig ka. Hindi ako pwede magtagal. Huwag ka muna magsalita at pakinggan mo muna ako. Sige, ano ba yun? Diyan muna sa inyo si Jaya. Hintayin mo lang kung kailan ko siya masusundo. Huwag mo siyang iluluwas. Sabihin mo din kay Martin. Saka ko na lang ipaliliwanag. Ngunit tuluyang naputol at naibaba ko agad ang hawak na telepono nang maramdaman ko siya sa akin tabi. Who's Martin? Bulong nito sa akin at bigla akong iniharap sa kanya. Sino si Martin? Tila galit nitong wika sa akin. Nalog ang buong katawan ko't utak nang hawakan ako nito sa balikat. Pakialam mo ba? Singal ko din sa kanya at itinulak ito ng malakas. Tinalikuran ko siya at pupunta na lamang sa may dalampasigan. Jasmine! Who's Martin? Sigaw nito sa akin likuran. Ano bang pakialam niya kay Martin? Alam ko na. Kaya nakapamewang ko siyang hinarap. Si Martin? Boyfriend ko kaya iuwi mo na ako at baka hinahanap na niya ako. Hindi ito sumagot kaagad kaya inisip kong epektibo nga ang sinabi ko. Nakasimangot lang siyang nakalukip-kip sa akin. I don't care if he's your boyfriend. At least, you are not married yet. Pagkasabi noon ay hinawakan ng kamay ko't hinila pabalik sa loob. Come on, I'm starving. We must eat before discussing ourselves. Singhal pa nito. Kaya kong maglakad mag-isa. Come on, mamaya mo na ako awagin. Pag nakakain na ako, kailangan mo din namang magpalakas para awayin ako. Sabagay, may tama naman siya sa sinabi niya kaya sumunod na lamang ako. Hanggang marating namin ang mahabang mesa na parang pang-piyesta na ang kakain. Let's eat. This is just for the two of us. All of this. Umupo ito at kumuha ng makakain niya. Nakatayo lamang ako pero sobrang natatakam sa mga seafoods na nakahanda. Naglalaway ako at kumalam bigla ang sikmura ko pero hindi ko naman magawang kumilos mula sa aking kinatatayuan sa sobrang mangha. Paano ba namin mauubos na dalawa ang pagkain ito gayong sobrang dami? Kahit 10 katao pa ang kakain ito yung sobra-sobra pa. Jasmine, umupo ka na. Tumayo muli ito upang ihatid ako sa aking upuan. Kumuha din siya ng plato at nilagyan ito ng lahat ng nakahain sa mesa. Kain na. Utos lang nito at magana ng kumain. Nakakamay pa nga siya kaya nagkamay na din ako. May nakahanda na namang maliit na hugasan sa tabi. Naglaway ako sa malaking crabs na nahati na rin sa gitna. Sobrang taba ng alige kaya lalo ako naglaway. Enjoy na enjoy ako sa pagkain na para bang ako at ang nakahanda na lamang ang tao. No pakels kasi ako sa kasama ko. Salip, tinalikuran ko siya hanggang sa may biglang nag-flash na ilaw na parang tunog camera. You look sexy and delicious while eating. Ano daw? Sexy and delicious? Kinilabutan naman ako bigla sa sinabi niyang iyon sa akin. Busog na ako. Salamat sa pagkain. Masyadong marami kaya ubusin mo yan mag-isa. Nagugas muli ako ng kamay saka nagmarcha papasok muli ng kwarto namin. At nang malayo na ako'y saka ko nakapa ang sariling dibdib. Nang makapasok muli sa aming silid. Ano ba? Tumigil ka na, parang awa mo na. Bawal kang kiligin. Nang dahil dyan bumigay ka. Saway ko sa aking sarili habang dinuduro ang nakaharap na salamin. Gaga ka talaga. At sinabunutan din ang aking sarili. Heto na naman kasi ang kakaibang nararamdaman ko. Sa simpleng ngiti niya, sa akin ay kinilig na naman ang puso ko na akala ko'y naging bato na sa mga lalaki. Pero siya lang pala ang kinikilala. Nagugas ako ng kamay saka naisipang lumapit sa pool. May bubong kasi ito kaya hindi dumedirekta ang araw sa sino man na nais maligo. Tila ako inaakit ng tubig. Ang kaso nga lang, wala akong bihisan. Kaya masaya na lamang ako sa pagsawsaw ng mga paa ko. Itinaas ko ang suot na pantalon saka inilublob ito sa katamtamang lamig na tubig. Lamig? Sarap maligo. Why don't you swim, then?
Dinig ko lang na sabi nito at walang babalang tumalon ito sa tubig. Hindi ako marunong lumangoy at wala akong balak. Hindi pa ba tayo uuwi? Nakasimangot kong tanong sa kanya. Alam kong busy siyang tao kaya nagtataka ako kung bakit niya sinasayang ang oras dito. Yun lang ba ang problema? Halika, tuturuan kita. Sabi pa nito nang makalapit sa akin, saka hinila ang mga paa ko na naging dahilan ng aking pagkahulog sa tubig. Kinapos ako ng hangin ng malubloban sarili. Nasa malalim na bahagi pala ako. Napakapit kagad ako sa katawan niya para hindi tuluyang malunod. Nakahawak naman siya sa aking bewang at ngumingisi pa na tila ba tuwang-tuwa sa aking sinapit na kagagawa naman niya. Papatayin mo ba ako? Iahon mo nga ako ngayon din? Singhal ko sa pagmumukha nito pero ang walang hiya, mas dinala pa ako sa malalim na bahagi kung saan hindi ko maabot ng kamay ang gilid ng pool. Why would I do that? I haven't even had you as a girlfriend. Ngayon pa lang. So Jasmine, can you be my girlfriend? Huh? Jasmine, sweetie, ay noong nagkamali ako noon nang iwanan kita that night. But please listen to me first. That night, nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa Manila and ang sabi nila isinugod sa ospital ang mommy ko. Sa taranta ko, hindi ko na nagawang makapagpaalam sa iyo ng maayos at nagmadali. Mahabang turan nito, maliwanag at basa na ang aming muka. Hindi nakaligtas sa akin na mapagmasdan siya ng maigi, kaya napagtanto ko na namana lamang ni Jaya ang labi at mata ng kanyang ama. Bakit ka nag-iwan ng pera? Ano yun? Binili mo ang perlas ko kasi virgin ako, ganun ba? Nakasimangot ko panturan. No, hindi ganun. Depensa nito kaagad at mas nilapit pa ang sarili. Ako na may nakapulupot ang mga kamay sa batok nito sa takot na baka mabitawan ako't malunod ang tuluyan. Pinagdikit niya ang aming noo at nakapikit itong nagsalita. Yeah, I know, nagkamali ako. Dapat sana'y nadugtungan ko ang sulat ko o kaya nailagay man lang ang contact number ko. I'm sorry, sweetie. Please maniwala ka. Hindi ko sinasadya. Sinserong paliwanag nito saka idinilat ang mata at tinitigan pa ako, partikular sa aking labi. Napalunok agad ako ng laway sa malagkit nitong tingin. Para akong dinadala sa ibang dimensyon sa simpleng tingin lamang nito. Lalong tumindi ang pagregudod ng aking dibdib at kanina pa din bumubulong sa akin ang malantod kong ako. Na ayaw na naman paawat basta si Caleb ang pinag-uusapan. Maniwala ka. Bumalik ako pero hindi na kita makita. Sorry kung hindi ko natupad ang pangako ko na kakausapin ng lola mo but I can do it now. Wala na siya. Nawala ang kilig ko sa katawan nang mabanggit nito si lola. Pinigilan kong mapiyok pero hindi nakalusot sa kanya ang pagpatak ng luha ko. Kahit basa ang aking mukay, nakita pa din niya ito. Walang babala ako nitong niyakap at dinala sa gilid upang paupuin sa itaas ng pool. Saka ito naupo sa akin tabi. Nakahubo ito ng pang-itaas kaya ramdam kong init ng katawan niya nang yakapin niya ako muli. I'm so sorry. Hindi ko man lang nakilala ang lola mo. Halata sa mukha nito at boses na sincero siya sa sinabi. Pero kahit na ganoon, ayaw ko pa rin magbaka sakali. Lalo na kung tungkol sa anak ko ang pinag-uusapan. Kumalas siya at dinampian ako ng mabilis na halik sa labi. Nagulat ako pero hindi ako nagpahalata na apektado ako. May damit ka na sa bathroom. Maligo ka na para makapag-usap tayo na maayos. Sabi lang nito saka ito tumayo at inalalayan ako. At dahil giniginaw naman ako kaya pumasok na din ako sa loob at dumiretso sa banyo. Pagkapasok ko siya ng mga haplos ko agad sa akin dibdib na dumadagundong na naman sa kaba. Pagkadampi pa lang ng labi nito. Nais ko matawa at kiligin pero hindi pa ako kumbinsido sa mga sinabi niya. Kaya umiling-iling na lamang ako at pilit na iwinawaglit ang nangyaring pag-amin niya sa akin at sa sinabi nitong gusto niya ako maging girlfriend. Nagubad ako ng aking saplot sa katawan saka napansin ang mga paper bags na nakapatong sa lababo. Ang bilis naman niya makabili. Natawa ako at hindi na lamang sinilip ang laman ng mga paper bags. Nagumpisa na ako maligo at magkuskus ng katawan. Ngunit naramdaman ko naman muli ang aking dibdib kaya kailangan ko pisilin ito upang makawala ang gatas dito. Matapos ang ilang minuto ay gumaan na ang aking pakiramdam at nawala ang bigat. Saka ko na lamang pinagpatuloy ang panliligo.
Hindi ko alam kung bakit ba ako masyadong naghilod at nasarapan sa pagligo kaya masyado ko natagalan. Tiningnan ko isa-isa ang laman ng paper bags at natuwa naman ako dahil kumpleto ito, maging ng mga underwear. Pero walang pants na nakalagay kung hindi puro mga pang beach dress lang. Isinuot ko na lamang at nag-ayos din ang sarili gamit ang mga nakalagay sa loob ng banyo. Meron na din kasi ito mga pulbo at kung ano-ano pang ginagamit sa sarili. Paglabas ko ay nadatnan ko si Caleb na halatang natutulog sa mahabang sofa. Nakatuwalya na din siya pero halatang hindi pa nakakaligo. Marahil nakatulugan nito ang paghihintay. Kaya nilapitan ko ito upang gisingin para sumunod na sa banyo. Caleb, gising. Tapos na ako. Tulog mantika talaga siya kaya napaupo ako sa tabi nito. Nakita ko na naman ang katawan niya pero hindi pa rin ako sanay. Kaya sa mukha niya lamang ako nakatingin at hindi sa katawan nitong nakakaakit kung tingnan. Caleb, gising. Ngunit kayo na lamang ang pagkagulat ko nang bigla ko nitong hinawakan sa balikat at walang babalang pinahiga. Saka dinagana ng kalahating katawan ko. Caleb! Sweetie, I want to kiss you. Can I kiss you? You're my girlfriend, right? Pagsusumamo nitong ani. Ano? Girlfriend? Wala akong... At gaya kaninay, tuluyan akong natigilan nang idinikit nito ang mga labi sa akin. Nalalaki ang aking mga mata habang tikom pa din ang bibig. Ayoko siyang bigyan ng access para makapasok. Kaya todo higpit ng pagkakatikom ko sa aking mga labi. Panigurado kasing hindi na naman ako makakatanggi kung magkataon. Ayoko magsalita kaya tinutulak ko na lamang siya sa balikat gamit ang dalawang kamay ko. Ngunit napangiwi ako nang kinagat nito ng bahagyang aking ibabang labi kaya napaawang ang bibig ko at siya naman pasok nito. Nakapikit ang mga mata nito habang ako'y dilat na dilat pa rin. Nakakapanghina kung paano siyang humalik. Biglang nanlambot ang katawan ko habang gumagalaw ng marahan ang mga labi niya. Kaya kusa ko nang naipikit ang mga mata ko't naigalaw na rin ang aking bibig. Hanggang sa nasabayan ko na ito. At yun lang yata ang hudyat na hinihintay niya bago nito itinaas ang dalawang paa ko. Habang magkahinang pa din ang aming mga labi. Ilang taon ka nga, sweetie? Tanong nito sa akin na may ngisi sa labi. 21 na. Umalis ka nga, Caleb. Ang bigat mo. Reklamo ko, nasabi sa kanya. Hindi ito sumagot bagkus. Nakatingin ito sa akin palapulusuhan na hawak na pala niya. Hindi ko man lang namalaya na nakatali na pala sa malambot na tela ang kanang kamay ko. Saka nito sinunod ang isa pa. Saka umalis sa aking ibabaw. That's it. Sabi niya at humiga sa akin tabi. Caleb, ano ba ito? Kilagan mo nga ako. Hindi makapaniwala akong tanong. Sumagot naman ito pero hindi related sa sinabi ko. Hindi na naman pala ako makakasuhan. Mabuti na lang. Sagot nito. Kakasuhan kita pag hindi mo ako kakalagan. Ngunit natigilan na naman ako na magreklamo. Nang sunggaban na naman ito ang labi ko. Habang pagapang ang kamay niya mula sa aking balikat pababa sa aking katawan. Jasmine, you are the most precious lady that I have ever met. Aminin ko playboy ako. Paiba-iba ng babae at patapusin mo muna ako. Pigil nito sa akin ang kukontrahin ko na sana ito. At kapag natikman ko na ang nakasiping ko'y ayaw ko nang ulitin pa itong tikman. Alam na mga kaibigan ko iyan pero iba ka, Jasmine. You are always in my dreams. I dream of making love with you every night. And the next thing I knew, my pet was longing for you. And you know what that means? Malay ko. Nakasimangot kong sagot. That means I want you. No, that means love. I love you, Jasmine. Please, be my girlfriend. I promise I will never leave you again. Nakikiusap nitong tanong sa akin. Nahihiya akong sumagot agad pero kalaunan ay nasabi ko din ang nais ibuka ng aking bibig. Sige. Mahina akong sagot. What did you say? Kalagan mo muna ako. Tinanggal naman ito ang tali sa magkabilaan kong kamay. Tapos ay pinulupot ko agad ang mga ito sa batok niya. Sabi ko, sige, gusto din kitang maging boyfriend.
Hindi pa man ako tapos magsalitay, siniil na naman ako nito ng halik sa labi. Isang halik na kay sarap, lalo sa pakiramdam. Hindi dahil sa init ng katawan dulot nito, kung hindi dahil sa ramdam ito ng puso ko at tumagos ito mula sa kailaliman ko. Oo, marupok ako pero mahirap pigilan ang nararamdaman, lalo pa at siya at tanging siya lang ang sinisigaw ng puso at katawan lupa ko. Baby Jaya, tawag ko sa aking anak. Sandali, nakauwi na ba ako? Kaya naman pagkadilat ko ng mga mata ko'y bibig pala ni Caleb ang may gawa at hindi ang anak ko. Good morning. Nakangiti niyang pagbati sa akin na para bang wala siyang ginagawa at ipinagpatuloy ang pagsipsip ng gatas mula sa akin dibdib. Sweetie, tama na yan. Para sa anak natin yung gatas ko. Saway ko sa kanya. Tumigil naman ito sa ginagawa at tumingin sa akin. Saka umupo ng tuwid at tinitigan ako saglit. Umupo na din ako at nilamanan ng kanyang tingin. Namamaga ang gatas mo at dahil wala tayong breast pump, kaya ako na lang sumipsip. Seryoso nitong sabi. Hindi ko alam kung ano ang sunod ko sasabihin. Bigla kasing naging awkward ang paligid sa amin. Napapansin ko, sa tuwing babanggitin ng anak ay parang wala siyang reaksyon. Gaya ngayon. Nanganak ka pala? Kailan pa? Ilang taon na siya? Sunod-sunod niyang tanong. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ngumiti ng pilit saka nagsalita. Mag-iisang taon na siya. Uwi na tayo ha, para makilala mo. Hindi ka ganito sumagot at nakatingin lamang sa akin. Wala pa man ay kinakabahan na ako. Bakit ganito ang reaksyon niya? Hindi ba dapat masaya siyang malaman na may anak na siya? Kaya pumikit ako at magtatanong sanang muli ngunit naunahan ako nito ng isang mahigpit na yakap. Of course, I want to meet my daughter. Sabi nito saka ko pinaharap muli at ginawaran ng halik sa noo at sa akin labi. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko hindi ka naniniwala. Naniniwala ako sa'yo at kahit ano pa man ang tungkol sa'yo'y paniniwalaan ko. Mahal kita, hindi ba? Sabi pa nito't niyakap akong muli. Salamat, Caleb. Akala ko pagising ko, wala ka na naman sa tabi ko. Sobrang saya ko. Mahal din kita. Sagot ko sa kanya at hinalikan nito saglit sa labi bago yakapin muli. That will never happen again. That night was the biggest mistake I ever made. Kumain na muna tayo. Then pwede na tayong umalis. Salamat, sweetie ko. Pagkasabi ko noon ay binuhat kagad ako nito papunta sa banyo. Ngayon ko lang napagtantong wala pala akong saplot sa katawan. Hindi ko man lang nalaman. For now, maligo na muna tayo. At ganun din pala siya. Akala ko pang itaas lang ang wala. Pati pala pang ibaba. Sweetie, mauna na ako. Dali, labas na. Ani ko sa kanya nang mailapag ako sa loob at iniharap sa kanya. Nakangisi kami pareho ngunit nang humarap ay bigla itong nagseryoso. Inayos dito ang takas kong buhok gamit ang dalawang kamay saka ko hinawakan sa muka. Listen, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ngayon ko lang ito naramdaman? Anya, ang alin ba? Na ngayon lang ako nagmahal. I know this is love. Para ako nababaliw sa kaiisip sa kung ano nangyari sa'yo nang iwanan kita ng gabing iyon. At sana maniwala ka na wala na akong ginalaw na ibang babae simula nang makilala kita. Ikaw lang. Only you can make me ardent again. So please, take responsibility for it. At walang ano-ano ginawa ka na isang kamay ko. Caleb, kailangan na natin magmadali. Namimiss ko ng anak natin. Hirap man ako sabihin ay naisatinig ko naman ito. Gusto ko rin naman siyang makilala pero namimiss na din naman kita. Sobra. Bulong niyang muli sa akin at ipinagpatuloy na ang kanyang ginagawa. At nang sa wakas, natapos na din kamit lahat. Nasapag kami ngayon at masayang kumakain ng agahan. Magkaharap ang aming upuan at nakatitig sa isa't isa habang hawak ang kubyertos at nagsusubuan. Ano kaya kung pumasok muna tayo pagkatapos kumain? Alam mo na. Kumikindat pa nitong tanong sa akin. Manahimik ka nga. Nakailan ka na ba? Namimiss ko ng anak ko si Jaya. Hindi ka ba excited na makita siya? Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako o ano.
Sa tuwing babanggitin ko ang anak namin ay para bang nag-iiba ang timpla ng kanyang mukha. Siyempre, gustong gusto ko na rin siya makita. Tapusin na natin ang pagkain para makaalis na tayo. Nakangiti nitong sagot. Sa palagay ko ngay, namalikmata lang ako. Thank you, Mr. and Mrs. Sandoval. Salamat po at dito nyo napili ang mag-honeymoon. Pasasalamat na paalam sa amin ng mga receptionist na ngayon ko lang nakita simula nang dumating kami. Akala ko kasi noong una ay kami lang dalawa ni Caleb. Alis na sana kami nang biglang tumunog ang cellphone niya. Give me a second. I will answer this call. It's urgent. Paalam nito at pinakitang hawak na cellphone.